Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi ni Chis Escudero mga kababayan dito sa report ng Rappler, implicating senators in flood control mess follows Romualdez script. Pinalalabas mga kababayan ni Chis Escudero sa kanyang privilege speech ang mastermind si Martin Romualdez. Ayan o. Sabi ni Chis Escudero, banggit sila ng banggit, name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador, maski na klaro naman kung inyong pakikinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga kongresman. Ayan huwag magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Malabo po, mga kababayan, na tinuturo ni Chis Escudero, si Martin Romualdez na mastermind. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo niya? Pag tiningnan po natin ang numbers, sabi baga, numbers don't lie. Pagdating doon sa sinasabing mga insertions, na ang sabi, malamang nangyari sa BICAM, mas malaki po yung insertions ng mga senador. Kaya malabo po na ang mastermind, mga kababayan, si Martin Romualdez. Pag tiningnan natin yung numbers, lumalabas ang mastermind si Chis. Nauli ka mga si Chis nang pumunta mga kababayan, di ba? Sa Congress. At malaki ang insertions. Malayo ang mga congressmen. The numbers don't lie. The Senate insertions for DPWH projects totaled 143 billion pesos with only 22 senators, excluding the minority. That's over 6 billion per senator on average. Kaya baga mga kababayan, sabi ni Ping Lacson, almost all anya sa mga senador sabit sa insertions. Si Ping Lacson mismo ang nagsabi. Almost all. Halos lahat ng mga senador sabit sa insertions. Yung 19 Congress na mga members ng Senado. Yan sabi ni Ping Lacson. Ping Lacson claims almost all senators had budget insertions. O diba? Kaya yung sinasabi po ni Chis Escudero na turo nagturo, hindi man nagtuturo po si Martin Romualdez. Siya lang ang nagsasabi, itinuro sila. Walang itinuturo mga kababayan si Martin Romualdez. Kung baga lumitaw mga kababayan yung pangalan ng mga senador, yun dahil po yun ang sinabi ng mga testigo. Yung mga witness na naimbita sa pag-imbestiga mga kababayan. The numbers don't lie, sabi po dito sa ating research. Malinaw na malinaw. The Senate insertions for DPWH projects totaled 143 billion. And with only 22 senators, excluding minority, that's over 6 billion per senator on average. Whereas, in contrast mga kababayan, yung Congress, House of Representatives, mayroon lang po na 90 billion in DPWH insertions. You divide that among 315 members ng Congress and it comes out to less than 285 million each. And of those 215 signed the impeachment complaint against BP Sara Duterte, and when it reached plenary, all 315 voted without objection to impeach Sara Duterte. Maliit yung budget insertions ng Congress kung ikukumpara mo sa Senado na sila 22 lang na nag-ati-ati. 6 billion bawat isa lumalabas mga kababayan sa data. 6 billion bawat isa. Whereas, payat mga kababayan kung iisipin pagdating sa mga congressmen. 285 lang each. Nakita na ninyo, mga kababayan, kung sino yung tumiba. Malinaw mga kababayan. Yung mga sinabi doon ni Chis Escudero sa kanyang privilege speech na pinapalabas ang mastermind na sa lahat ng ito, flood control mess daw. Ang mastermind, ang utak, si Martin Romualdez. Paano naging mastermind si Martin Romualdez? Na based mga kababayan sa records, mas marami sa kanila.
143 billion. Ang nag-ati-ati mga kababayan, 22 lang na mga senador. Lumalabas 6 billion bawat isa. Kung i-divide natin sa 22, yung minority yata hindi nakialam, hindi na ulingan. O, di ba? Alam na natin kung sino yung majority sa 19th Congress. Wala pa doon si Ping Lacson, tapos si Tito Sen, hindi man kasama dyan. Kasi kapapasok pa lang ng mga senador sila. Bakasyon sila, mga kababayan, sa Senado kasi natalong presidente, vice-presidente. Kaya ang lakas ng loob po niya, ni Ping Lacson. Kasi unang-una, si Ping Lacson, malinis po pagdating sa pork barrel at insertions. Credible. So sabi dito, reports pointed out that Escudero himself cornered the biggest chunk of the 143 billion Senate PAC, whether kept for himself or shared only with his inner circle. The fact remains, he got the largest slice of DPWH insertions. A mastermind never gives away the fattest share to others. In this case, the trail of billions leads straight to Cheese. Na back to you, mga kababayan, si Cheese Escudero sa kanya pong privilege speech. Kaya yun ang lagi nating sinasabi. Nga ni magparairo, nga ning day maramog ki udo. More talk, more mistakes. No talk, no mistake. Pinili niyang magdaldal ng magdaldal. Ito yung report ng Billionaire News. Ano sabi dyan? 143 billion ham and cheese. Pinagfiestahan, almost all senators in 19th Congress had insertions in 2025 budget. DBM's Amena Pangandaman tag over flood control releases. As reported by Billionario.com 4 days ago. Ito yung mga members ng 19th Congress. Sabi sa report, almost all. Sino lang dyan mga kababayan ang hindi tumanggap? Nakita ninyo yung mga pagmumuka. Si Bato, si Bongo, si Villar, si Lito Lapid, si Cayetano, si Robin, si Tulfo, Rafi Tulfo, si Bong Revilla, si Sherwin Gatchalian, si tawag dito, si Subiri, ito Sabit. Si Guy Pilato, Joel Villanueva, si JB Ercito, si Cynthia Villar, Grace Po, Amy Marcos. Ito sino to? Nakasama yan dyan, di man yan senador. Asawa siguro ni kung sino. Hindi kilala, sumingit. Si Jinggoy, si Cheese Escudero, si Tolentino. Malamang ang hindi tumanggap itong dalawa. Si Coco Pimentel, tapos si Risa. Ito si Loren, tapos ito na pangalanan na rin. Si Nancy Binay. Nagati-ati mga kababayan ng 143 billion na insertions. Yan sabi dito, Senate President Pro Tempore Ping Lacson said, yan sabi ni Ping Lacson, almost all senators in the 19th Congress had insertions in the 2025 national budget, calling the amounts unprecedented. Ibig sabihin, hindi pa ito nangyari sa mga past congresses or sa Senado. Ngayon lang. Kaya tama lang mga kababayan na napalitan si Cheese Escudero bilang Senate President. Pero si Martin Romualdez nag-resign para harapin fair and square mga kababayan yung mga aligasyon laban sa kanya. Pero sabi nga natin, wala pa ni isang senador ang gustong mag-resign. Si Saldico nag-resign na. Diba? So makikita ninyo ang pagkakaiba ng Congress tapos yung Senado. Tumiba po, 143 billion. Ang nagati-ati, lumalabas 22 senators. Ang nagati-ati, 6 billion each. Kita ninyo? Whereas yung Congress po, 90 billion. So lumalabas, pag dinivide mo, sa mga congressmen na more than 300, 285 million lang each congressman. Diba po? Kaya sabi ni Ping Lacson, nakakita ako ng dokumento kung magkano yung insertion. Pagkalaki-laki, yung sa NEP,
yung sanip man ito o hanggang sa bycam, talagang malulula ka. He added that he showed the documents to Senate President Vicente Tito Soto III. Nakita namin doon listahan ng mga senador na pagkalaki-laki ng kanilang na-insert. Malaki. Unprecedented. Sabihin ko nang sa 19 Congress halos lahat. Alam na ninyo kung sino ang salarin. So inaakusa mga kababayan ni Chis Escudero na ang mastermind ng lahat ng ito ay si Martin Romualdez na back to you siya ngayon. Di ba? Turo kasi. Tapos ang sinasabi niya, tinuturo daw siya ni Martin. Kailan man siya tinuro ni Martin? Yung mga senador tinuturo daw ni Martin Romualdez. Wala man tayong marirecall na balita lumabas sa mainstream media. Nagsalita at itinuro si Chis Escudero ni Martin Romualdez. Kumbaga nagsalita ngayon si Martin Romualdez para din i-defensa yung kanyang sarili. Tama lang yun. Pero never nauna na nag-akusa po si Martin Romualdez. Walang ganon. Parang yung ating Pangulo, never nag-aakusa po. Parehas sa ugali nila. Pero ang akusa ng akusa si Sara Duterte na wala man pong ginagawa. At yung Senado, mas marami ang natapos ng trabaho ang Congress kaysa sa Senate. Kaya nga po ngayon, mga kababayan, sa mga surveys, talo sa ratings. Trust ratings yung Senado ng Congress. Pati yung ratings mismo ni Chis Escudero, bagsak. Talo ni Martin Romualdez. First time in history na gano'n ang nangyari. Pati si Sara Duterte, talo na ni Martin. Ayan kaya tinatarget nila sinisiraan lagi ngayon ng mga DDS si Martin Romualdez. 62% Martin Romualdez. 58% si Sara. 53 na lang po. 9 points ang lamang ni Martin Romualdez kay Chis Escudero. Kaya nag-resign na nga po si Martin bilang Speaker of the House. Pinagtutulungan pong ibuli. Na kayo? Yung mga senador pinagtutulungan. Plus si Sara Duterte. Nasiraan si Martin Romualdez. Nag-resign na nga. Kayo nga yung iniintay namin na mag-resign. Hindi pa kayo mag-resign. Di ba? Tapos nag-privilege speech pa si Chis Escudero. Ever na gumawa ng ganong privilege speech si Martin Romualdez. So sign of insecurity mga kababayan. Tama ba? So makikita natin yung deflection game na ginagawa mga kababayan ni Chis Escudero. Dinideflect niya yung blame from his own allocations na napakatindi, 143 billion. Tinatarget niya ngayon si Martin Romualdez at pagmukhain mga kababayan na villain. Sila yung bida sa Senado. Paano kayong maging bida sa Senado sa 19 Congress? Lumalabas yung insertions. Tig 6 billion ang bawat isa sa 22 senators. O di ba? Tumiba, madaling sabi. So ang dapat gawin ni Chis Escudero, ipaliwanag niya. Hindi man niya binanggit yung tungkol sa insertions na 143 billion. Ipaliwanag mo saan napunta. Yan ang dapat mong gawin. Imbes na ituro mo si Martin Romualdez na mastermind ng tinawag mong Zarzuela. Lumalabas kayo ang gumawa ng sarili niyong script sa Zarzuela rin. Di ba? Ang dapat mong ipaliwanag, yung unang inamin mo na tumanggap ka sa Centerways Construction kay Lawrence Lubiano na inamin din na nagbigayan niya ako talaga. Ipaliwanag mo kung bakit na after na mag-donate at tinanggap mo yung 30 million bilang campaign fund mo, biglang dumami yung kontrata ni Lubiano. Di ba? Yan ang ipaliwanag mo. Yan data shows the firm bagged at least 53 flood control contracts worth over 5 billion from 2022 to 2024. Most clustered in his home province of Sorsogon. Yan after na aminin niya, tumanggap siya ng 30 million mula sa kontraktor. Biglang dumami yung kontrata ni Lubiano.
O di ba? Isa pa na dapat mong ipaliwanag, ni-reveal ni Congressman Ronaldo Puno that Escudero and former Appropriations Chair Saldico effectively ran a small committee that finalized insertions in the 2025 national budget. Insertions that swelled the DPWH flood allocations to unprecedented levels. Romualdez, Puno said, was absent from these meetings. By Puno's account, Escudero was not cleaning up flood control corruption. He was penciling it in. Yun ang dapat na ipaliwanag mo, kabayang Chis Escudero. Bakit ganun? O ngayon, yung narrative ni Chis Escudero na tumanggap daw sa testimony ng isang testigo, tumanggap ng 1.7 billion nakalagay sa maleta si Martin Romualdez. Yung testimony po ni Orly Gutesa, yung surprise witness ni Marcoleta, kaya lang nasunog. Nasunog yung testimony. Kasi unang-unang kinukoach ni Marcoleta. Pangalawa, hindi man pala yun dumaan sa vetting. Pangatlo, mga kababayan, yung notaryo fake. Yun ang pinaniniwalaan, mga kababayan ni Chis Escudero. Di ano niya, Mr. Maravillas, dapat ba si Martin Romualdez pag in-invite sa Senado mag-appear siya doon? Tingin ko po magiging unfair kung unfair fight po. Kasi po, unang-una, yung mga main accusers niya, si dating Senate President Chis Escudero, saka si Marcoleta na hindi mo maprinuhan. Laging galit. Sila na mismo kasi yung nag-aakusa. Kasi sila na mismo yung nag-aakusa, malamang sa malamang, hindi na magiging fair po ang hearing. Di ba pa? At nakatago pa sila sa parliamentary immunity. So kung may malakas silang ebidensya siguro, ito, analysis ko man lang po, na talagang tumanggap si Martin ng mali-malita, bulto-bulto na kickback, i-file nila sa proper court. File na nila ng kaso si Martin Romualdez. At siguro naman po, handa na sagutin ang lahat ng mga akusasyon na yan laban sa kanya. Hindi man pwede nilang gawing rason na ang hindi pag-attend halimbawa sa imbitasyon to appear in the Senate investigation ni Martin, guilty siya kaya hindi siya makapag-attend. Kasi bubuelta din sa kanila na kampo. Bakit si Bato, in-invite ng Congress, ayaw din mag-attend? Pangalawa, bakit si Sara pwedeng hindi mag-attend? Kung kailan niya lang gusto mag-attend, pwede. Diba? Yung impeachment case nga laban kay Sara, archive. Hindi nila pwedeng gamitin ang ganong argumento. At saka yung interparliamentary courtesy. Yun ang sinasabi ni Ping Lacson eh. Pero nag-decide na si Ping Lacson, i-invite si Saldico pati si Martin Romualdez. Si Martin, anyway, nagpakita na po ng good faith niya. Pwede siya na harapin ito at ayaw niyang ma-impluensyahan ang mga investigasyon. Kaya nga po, nag-resign siya bilang speaker. Tama pa. Pero yung mga sabit ng senador, hindi pa po nagre-resign. Wala pang mag-resign. At ang pinakang masaklap, yung mga senador na sangkot, they have the gall na mag-participate sa investigasyon. Lumalabas, iniimbestigahan nila yung sarili nila. Si Jinggoy kasi nandun pa rin. Ayaw mag-inhibit. Si Jinggoy kasi Villanueva. Saan ka nakakitang ganyang investigasyon na ang iniimbestigahan sarili nila? Kaya talaga tama na may ICI, Independent Commission on Infrastructure. Tama po mga kababayan.